Okay, so right now, nagbe-break ako ng bread kasi kailangan to ng asawa ko between his bike training dun sa taas. Ayan. And while I'm preparing this, yung on the day ng PRP, day 1, day 2, and day 3. So, insert clip. So, yesterday, nagtry ako ng vampire facial. It's just actually microneedling. My problem is kasi, I have big pores. Kita nyo naman sa video ko, di ba? So, since 2 months naman akong hindi pwedeng magpa-araw, you know, alam niyo rin yung kung bakit. So, I found out na mas effective po si PRP kaysa sa Fraxel. Babasahin ko lang directly from Google ang definition ng facial na to. Platelet-rich plasma or PRP treatment is a medical procedure that uses concentration of patient's own platelets to promote healing and tissue regeneration. It involves drawing blood, separating the platelets through centrifugation, and then injecting the platelets into the affected area. PRP is used in various fields, including orthopedics, blah, 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 blah. So, nabasa ko lang ito sa Google. Alam niyo yung lumalabas kaagad na sa search result. It's also, aka vampire facial, na nakilala ko yung treatment na to dahil sa kay Kim Kardashian. Anyways, guys, so tinry ko siya dahil sabi ko sa inyo, diba, I had an abdominal surgery, so hindi muna ako makapag-bike or makapag-run. So, it also means, hindi rin ako pwedeng, you know, bilad sa araw, diba? So, nung nag-Negros Loop yung mga boys, nag-bike sila around Negros, nakasama nila yung isang sikat na doctor. Alam ko, sikat niya siya, guys. Pero wala akong permission na i-mention ko siya dito sa vlog ko. So, maybe in the future, specialty niya yung ilong tsaka yung boobs. Pero syempre, hindi naman ako magpapa-ilong, hindi rin ako magpapa-boobs. So, tinanong siya ng asawa ko, ano ba yung pinaka-the best na facial na may konting downtime? Yung maikli lang yung downtime. Sabi niya PRP or yung vampire facial na yan. Sabi niya, try mo. Talagang ano yan, talagang effective. Takot ako sa ganyan kasi dati, guys, basically, it's microneedling. So, nagpa-microneedling ako sa isang beauty clinic dito sa Bacolod and na-allergy ako dahil hindi hiyang sa akin yung ginamit niyang serum, which was collagen, pero marine collagen siya. So, doon ako natakot, guys. Nung lumipat ako sa ISA, yung maganda sa ISA, kasi, yung ano kasi nila, yung nagpo-perform ng mga complicated, nilang mga procedure ay doctor talaga. And may consultation siya bago ka gagawin yung service na yon. Anyway, so meron silang PRP, meron silang vampire facial, and buti na lang meron silang package deal. And dun sa package deal nila, bali 4 treatments. Once a month lang naman, 4 treatments. So, bali nakasave ako. So, day 1, yung process, kumuha sila ng blood dito. Wala kang mararamdamang sakit, guys, kasi yung ginamit nilang needle is the one na ginagamit nila pag nag-gluta sila, gluta. So, hindi siya masakit. Wala nga akong nararamdaman na parang kurot ng langgam. Anyway, so kumuha sila ng blood, mga 6 cc daw. And then, they did something to it. Hindi ko nasasabihin yung medical term dahil baka mali yung pronunciation ko, but they did something to it to separate my plasma and the red blood cells. And then, nilagay nila ng anesthesia yung face ko. And then, so, I am making this. Nilagyan nila ng anesthesia yung face ko. And, doon, nagbabadyo sa anesthesia for 30 minutes. Nag-Facebook lang ako, TikTok lang ako while waiting. Watch ng mga videos, and then pumasok si Doc. Ano na yung device niya, yung microneedling. Wala akong naramdaman yung parang feeling mo lang na parang ginaganon ng sandpaper yung face mo. Wala kang mafe-feel na anything, pero alam mo na parang sinusugat yung face mo. They're causing injury to your face because that procedure will encourage your face to heal. Produce collagen to heal. So, ay madugo siya, guys. Kasi paglabas ko ng clinic, imagine, nasa mall siya, sa Ayala. Paglabas ko ng clinic, nako, grabe yung face ko, mapulang-mapula. As you can see naman dito sa picture na to. Pero hindi siya namaga, hindi siya tulad ng first time na dun sa kabilang clinic na yung talagang para ako naging chipmunk a few hours after. And yung na-allergy, yung first try kong magpa-microneedling, nako, yung first time ko, guys, nakala ko hindi na ako uulit dun sa kabilang clinic. Paglabas ko ng clinic, just a few minutes, parang, gumaganon ka na, parang, oops, parang may allergic reaction ako sa serum or sa
procedure. Yung doon naman sa isa, wala. It's just that yung namamagaling yung face mo, may pain lang. Syempre, mapulang-mapula ka, ang daming yung mga tao na nakakasalubong mo, tinitingnan ka, napapano yung face mo. Kahit na binigyan nila ako ng mask, pero, yung bloody red talaga na parang may nakaaway ka or parang may inaway kang aswang. Yun yung itsura mo. Yung parang ginasgas ka sa asfalto. Gasgas yung mukha mo. Literally. So yun, the next day, ayan, nag-scab siya. Very, very dry kasi puno ng scab yung face. And very, very gentle cleanser lang daw. Nothing on your face in the next 7 days yata if you can help it. And pag lalabas man after, pag wala ng scab, so pwede nang mag-sunblock. So mga 2 araw, 3 araw guys na magsa-scab yung face ko, yung ganon. Yung parang may sugat talaga, yung dito tsaka dito. Tapos humihingi sila ng pictures daily kasi monitor nila. Tapos next week, I will visit Isa ulit para matingnan nila. Pero I love the results, guys. Parang fresh. Hindi nyo lang kita kasi naka-DJI ako. So hindi siya clear. Pero para siyang fresh. Nagpa-PRP kasi ako. Ang laki kasi ng pores ko, guys. Alam nyo naman, dati bilad talaga ako sa araw. So there's like sun damage, early signs of aging, pores, and syempre pag inaalagaan mo kasi yung skin mo, hindi ko naman hinihingi na pumuti. Kasi when I'm fully recovered from the surgery, lalabas ulit ako, magbabike ulit ako. Pero yung importante, inaalagaan din natin yung skin. Kasi alam nyo naman, guys, when you're confident, it attracts positive energy rin. That is why, kailangan din nating mag-self-care. Anyway, hindi ko na kailangan i-explain yung mga decisions ko dyan sa skin ko. Kasi hindi ko naman hinihingi na talagang pumuti, guys. Yung gusto ko lang, malinis yung mukha and presentable in kaso magkaroon ako ng mga meetings tsaka mga events, diba? So, ayun. Ko, yung dough ko, ayan na ho. So, ipaparest ko to for 10 minutes. Patuloy tayo sa pagchika hanggang sa matapos ko nang sabihin yung gusto kong sabihin. Anyways, miss ko na talaga yung bike ko, guys. And for those of you who are interested, kasi sa Facebook, di ba, sinishare ko yung mga bike activities ko. May mga nagtatanong daw yung bike ko and blah blah blah. So I'll be sharing it in a future video. Anyway, so right now, 7 days na. And meron nang akong sugat dito. Kasi alam nyo, guys, yung anak ko, hindi siya nakapagpigil. Alam nyo, mahilig kasi siyang, yung pinagtitripan niya yung may mga scab, yung may mga sugat, yung ganon. So nakita niya may malalim akong scab dito. Hindi siya nakapagpigil, bigla niya na lang ginanon. So ayan, kaya mapula. Pero anyways, di pa rin ako makapag-makeup. Wala lang. I mean, nasa bahay lang ako, avoiding indirect exposure to sunlight. If kailangan ko mang lumabas, tulad ng kahapon, nag-sunblock lang ako. And okay naman, wala akong allergy, wala akong reaction. In fact, mas gusto ko talaga, makikita mo talaga immediately yung results na nakaka-fresh. So yung next section will be next month. Update ko na lang kayo regarding that.